Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa ngayon po ay nag-abagan o mapuli. Ngayon po unang araw ng Linggo. Ito po ay magamit po namin to sa pagpalaganap at papahulan dito po sa Iglesia. At lalo na rin po sa pangailangan po ng kapatid dito po sa Iglesia, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po kami at gabayan. So, lalo po sa araw-araw ng pangbuhay at mga hanap buhay po namin. Panginoon, kaya pong bahala po sa amin at ingatan. Lalo po sa buhay na po ito. At kaya na rin pong bahala sa lahat ng mga pagsubok po namin sa buhay ay mabigyan po ng solusyon pagdating po ng pagkaroon. Ito po ang isang magdadalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, kami tagapagligtas. Ngayon po at magpakailanman. Muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid na dumalo sa ating ginawa pagsamba sa umagang ito. Meron po kayong mga katanungan na ating po ipaglilingkod. Sige po. Ay, Sister Daisy po. Bro, kanina lang naisip ko habang yung ako lang ko na-lecture. Yung tayo, napapansin lang natin yung ilaw kapag dito. Di ba pag sa gabi, may hinahanap ka pa, ayan lang. Pero pag napundi siya, doon mo lang makikita, bakit pundido? Bakit ganito? Kung ang application na sa Kristiyano kasi nakakapundi rin minsan, di ba? Pwede ba yun na ang Kristiyano kung minsan mawalan ka rin naman ng liwanag, baka sakaling sa ganong paraan, mapansin kung ano yung kabutihan na itutulog mo para sa kanila. Hindi yung palagi kang maliwanag. Doon po sa mga binasa nating mga talata kanina, kung papansin po ninyo, sa dami ng mga talatang inilagay natin, parang nakalagay doon na talagang yung pagliliwanag nararapat sa isang Kristiyano. At wala tayong nabasa na, kumbaga, parang isang Kristiyano na sabihin natin parang gano'n kung dito. Kasi ang buhay talaga natin ay para masama pa tayo sa artista. Kung mapapansin po ninyo na halos nakikita tayo ng lahat ng mga tao sa araw-araw ating ginagawa, nalalaman nila na nagsaserve tayo pagkalinggo. Kaya nararamdaman ko po yung sinasabi nyo na talagang isa nakakapundi. Kasi sa amin, sa aking sa aking naman experience, kung sino yung malalapit, sila yung late. Sila bahay. Ganon, hindi ko alam kung sinasadya. Mga ganon, diba? Parang nakakainis ng konti. Tago lang din tayo na pero nandun pa rin, nakaalalay pa rin na talagang kailangan mong i-remind ko. Tapos kung kailan silang natawag mo na, minsan naman, parang ang hirap uli nila kakain na parang nakakangawin, nakakangarin na mag-akay ka na mag-akay. Yun po yung minsan talagang, kaya nga sabi natin kanina, matindi itong pinasok natin na pagdilingkod sa Diyos kasi parang pinakikita dito sa mga talata natin, always shine. Parang gano'n yan ako. Siyempre, nangihinga din tayo minsan. Nandun pa rin sa Diyos yung kasagutan na tulungan mo kami, Panginoon, para magliwanag ang ilaw na ito. Lahat naman po tayo ay nagnanais na ibahagi ko sa iba. Kaso talagang napakahirap. Pero ano po yun, tungkulin natin bilang mga tao ng Diyos. Kasi nga, ang mangingibabaw na lang sa atin, yung awa sa kanila. May nakalagay dito kasi naalala ko sa James. Ako, nararamdaman ko yung pag nakakarinig ako nung namatay. Kasi iniisip ko na pangaralan ko ba itong tao na to? Naaawa ako pagkaganon ko na meron kang nabalitaan na isang tao na na pumanaw na Mga kapatid ko, ang sabi sa James chapter 5 verse 19. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya ay pababaliking loob ng sino man, ay alamin ito na ang nagpabalik loob ng isang makasalanan mula
sa kamalian ng lahat niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Yun, no? Kaya makikita po natin dun sa talata na talagang obligasyon natin ito na sila'y tawagin, nakakapagod man, nakakapundi man, para bang wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos. Kasi nasa atin ito yan, na light and salt. Ano? Kung hindi naman tayo light and salt, halimbawa, tayo naman yung tatawagin din ng iba. Ano po? Kaya itong mga paksa po na inilalating natin na ito ay masasabi natin na talaga namang mabibigat na gampanin ng isang Kristiyano. Pero sa haba ng itinagal natin sa iglesia, kung mapapansin niyo po, nagmamature tayo sa pananampalataya, naaabot natin ito. Dahil nga doon sa mga nababasa nating talata mula sa salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating mga puso't isipan, parang natatalo natin minsan dito. Ano? Na parang kaya natin to. Parang gano'n, huwag lang hingin out. Kaya nga po sabi natin kanina, hanggang dulo, sana tayo-tayo pa rin magkita-kita sa langit. Mga magkakapatid. Agpusin natin to gaya ng mga nauna sa atin dito mga matatanda sa iglesia na talaga namang namatay sila sa kanilang pananampalataya. Huwag natin pong iwanan. Kundi mag-aral tayo na mag-aral ng mga salita ng Diyos para doon sa iba pa na nagnanais na makuha din natin. Salamat po kay Sister Daisy. Ano po kay Brother Jobert po? Bro, yung sa ano po, sa Psalm 34:17 na titi. Kasi po sinasabi ko doon ano eh, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Sa 80 po, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in His spirit. Ayun. Ano po kaya ibigay? Ang ganda. Ano po, Brad? Sa ano po? Sa Psalm 34:17 po and 18. Psalm 34, 17, 18 ba? Psalm 34, 17, 18. Ano? Itong mga salmo po, ito ay mula sa awit ni David. Ano? 34, 17, 18. Basahin po natin sa Tagalog. Ano? Ang matuwid ay nagsisidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabaga-baga. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Ayan, parang malapit dun sa Mateo chapter 5, yung mga pinagpala. Ano po? Maraming talata po dito sa aklat ng Psalm. Kung ito kasi ay awit ng pagtatagumpay. Kaya salmo na binabanggit ni David na ang equivalent po nitong lahat ay praising God. Ano po, yung papuri sa Diyos sa kabila ng mga tagumpay sa pakikipaglaban. Kasi nananalo lagi ang Israel sa mga hindi sa mga nations na mga mapagsama sa Diyos-Diyosan. Kaya pagka tinignan po natin ito, itong inanalyze natin ito, itong mga awit na ito na nakalagay, isang papuri ito sa Diyos na tungkol doon sa mga matutuwid na hindi niya pinababayaan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Yung may kababaan loob. Malayo ang Diyos doon sa mga matataas na mga tao na kumbaga ay mapagmataas. Ayaw ng Diyos yun. Naisama natin yun po doon sa mga paksang nakaraan. At iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Yung halimbawa, nakagawa ka ng, sabihin natin, nabigla ka, nakapagmura ka, yung ganun pagsisising diwa na nasasabi mo na sa mga hindi inaasahang nasambitla ng iyong dila. Yun yung mga kababaang loob na nagpapakumbaba ka pa rin sa Diyos sa kabila ng iyong mga kamalian. Meron kasi mga tao nga na hindi mapagsisi, hindi mapagpasalamat. Yung mga ganun. So yun po, yung tinutukoy po dyan ay pagpupuri sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay na pinagdaanan.